Good day, everyone. One of the important aspect of engineering management is to provide for the employees after staffing, the staffing procedure, to provide for the employees incentives or motives in order to accomplish the goals and objectives of the organization. And we call that engineering management function as motivating. By definition, motivating is an act of giving employees reasons or incentives, or we can also call motive to work to achieve organizational objectives. So in the first place, um, these are not their own personal objectives. These are the objectives of the organization. So why should they participate? Why should they work in order to achieve these objectives? That is done by providing them proper motives. Motivation is the process of activating behavior, sustaining it, and directing it toward a particular goal. That is the definition provided by Matlin. So, the process of activating behavior, sustaining it, and directing it towards a particular goal. Dili natin makita nga ang motivation is not just a one-time event. It is a continuous event. It is a process. In fact, it is a cycle as we will learn later on. This is useful because it specifies three stages: activating, sustaining, and directing actions towards the achievement of objectives. Factors contributing to motivation. What are the factors that contribute to motivation? The first is willingness to do a job. People who like what they are doing are highly motivated to produce the expected output. So, ang isa ka person nga namian siya nga obra, hindi mo na kinahanglan piliton, but maobra na siya sa work mismo if he is highly motivated. He will produce the expected output. What else? Self-confidence in carrying out a task. When employees feel that they have the required skill and training to perform a task, the more motivated they become. So, ang isa ka person nga feeling niya hindi siya kabalo, hindi mo siya mapilit nga mag-obra sa isa ka work. Pero kung ang isa ka person, mabudlayan ka, magpa-obra siya sa isa ka work. Pero if ang person mismo feel ya, confident siya nga maobra ya ang task, he will be motivated to carry it out. The next is need satisfaction. People will do their jobs well if they feel that by doing so, their needs will be satisfied. So, kung ma-satisfy ang needs ng isa ka employee, um, ma, ma, in the process, ma-help man siya sa pag-achieve sang goals sang company, sang needs man sang company. Kung ang iya nga needs na meet man. That is why gahatag ta sang salary kag inang sa isa ka employee kay ang isa ka employee nga wala sa sweldo hindi na siya mag-obra. Hindi ka mag-expect na mag-obra siya para sa isa ka company, para sa goals and objectives niya hindi man iya kung wala man siya may makuha in the first place. So, need satisfaction. So, ini nga mga factors, kinanglanon ni siya i-take into consideration sa pag-motivate sa isa ka employee. There are several theories of motivation. Ang isa is ang first kid ang pag-satisfy sa needs ng employee, that is Maslow's hierarchy of needs or Maslow's needs hierarchy theory. The second is Herzberg's two-factor theory. The third is expectancy theory. The fourth is goal-setting theory. And we will discuss them one by one. Ang first is Maslow's hierarchy of needs. Maslow's hierarchy of needs was formulated by Abraham Maslow, a psychologist who theorized that human beings have 5 basic needs, which are as follows: physiological, security, social, esteem, and self-actualization needs. These needs are hierarchical, which means one need will have to be satisfied first before the other need. So, I think familiar na tatanan sini ang Maslow's hierarchy of needs, which is in the form of a pyramid. Kag ang sa dalom sang pyramid amo na ang pinaka-basic nga needs, kag samtang gapasaka ka kuno nga gapasaka sa 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 pyramid, mas damo nga need ang gaka-satisfy, mas gamay nga need ang gakabilin sa babaw.
kag makasaka ka kuno, masaka kuno isa ka person sa hierarchy of needs once nga ma-satisfy na ang ara sa dalom. So amo na siyang theory ni Maslow. Ang first kid sa sining hierarchy or sa sining pyramid ara sa pinakadalom are physiological needs. Those that are concerned with biological needs. These needs take priority over other needs. So sa physiological needs, ari diri ang pagkaon, ari diri ang mga ilistaran, ari diri ang mga bayuon sa isa ka person. So physiological needs na. Hambal ni Maslow para nga ang isa ka person dapat isatisfy ni anay before siya mag-proceed sa pag-satisfy sa ibang mga needs sa babaw sang hierarchy. Kag ang next nga follow is ang security needs. After satisfying physiological needs, people will seek to satisfy their safety needs. These needs include financial security, which may be affected by loss of job or the breadwinner in the family. Of the breadwinner in the family. So, security needs. So, after nga may salary siya, dapat ma-provide ang iyang salary. Hambal sa sining nga theory, ang isa ka person, hindi na siya magsige kung salary na lang ang salary ng ma-take for granted yan na ma-proceed na siya sa pag-satisfy sang taas-taas yang need. Taga mo na siyang security need. So, dapat tagaan mo siya sang inang iyagid nga job tenure na mas masatisfy mo na nga inang hindi siya basta-basta bala makakasang sa company kag inang mangin at risk siya sang financial loss once nga makakasya sa company. So, ang isa ka person nga hindi siya assured kuno sa sining theory hindi siya assured nga pagkabuas may obra pa siya, hindi ka maka-expect kuno sa iya nga mag-perform siya well sa iya nga work. The third is social needs. So after nga ma-provide na to ang iyang physiological security needs, ang next is social needs. After satisfying his physiological and security needs, the employee will now strive to secure love, affection, and the need to be accepted by peers. So isa ka person nga inang kinanglan gid sang kwarta bisan inang gailinaway pa na da sa company bisan permi pa na siya nalibak dira okay lang na sa iya ambal sa sini nga theory basta masatisfy anay ang pinakanubo iya nga mga needs pero samtang ga-assure na siya nga may enough siya nga work may enough siya nga salary once nga assured na siya nga may ara siya nga permanency sa company, ang iyang tenure inang na-set na nang hindi hambal sang sini nga theory dapat may ara sang work-life balance sa company. Nablang inang manamian siya nga magstay sa company, namian siya sa mga social relationships, kag in fact sa ibang mga companies, ang mga employees kaysa bisan gamay sweldo nang basta nami ang pag-updanay bala na naka-establish sa mga friendship isa ma-stay sila sa company basta ma-fill in na siya ang social needs. So that is why ang mga companies hindi lang sila ga-focus sa sweldo kundi kisa ga-provide sila sa mga social needs, mga ga-provide sila sa mga family day, ga-provide sila sa mga ga-provide sila sa mga ways na maka-banding ang mga employees because this is important kung basihan ta sa Maslow's hierarchy of needs after nga masatisfy ang mga basic nga physiological kag ang mga security needs mangita na kuno ang isa ka person sang way nga masatisfy iyang social needs. And if he feels nga hindi na siya masatisfy sa company, isa siya sa mga reasons nga ang isa ka employee mahalin sa company. So, isa ni siya sa ginalantaw dapat sang engineer manager nga masatisfy sa isa ka employee. Ang next is esteem needs. The fourth level of needs, and they refer to the need for a positive self-image and self-respect and the need to be respected by others. So, esteem needs. So, that is why ang mga companies ga-provide sa mga awards bala kaysa hindi man gid mga dagko ang mga ginahatag ng mga awards like for instance mga employee of the year nga award kaysa may mga times nga hindi magid amo nakadagko ng prize pero the fact nga ma-recognize sila sa ilang mga efforts ang ilang mga peers mag-look up sa ila esteem needs need na siya nga gaka-satisfy sa ila
Kag kung basihan ta sa theory ni Maslow, dako siya nga help nga ang isa ka employee ma-retain sa isa ka organization. And the last, kag sa pinaka-top kuno sa pyramid, the fifth and the topmost level needs in the hierarchy and involve realizing our full potential as human beings and becoming all that we are able to be. So, ang next is, ang pinaka-babaw kuno is self-actualization needs. Yan ang feeling balas ng isa ka-employee, isa ka-person, satisfied siya, ang pinaka-purpose siya sa iyang life, sa iyang existence, kaka-satisfy sa pag-work sa sinaang company. Amo ni siya ang pinaka-topmost kuno sa hierarchy of needs hambal ni Abraham Maslow. Now, probably sa inyo nga mind ga panamdom ka mo nga amugid man ni siya. Amugid man ni siya ayhan. And actually, damo sa mga question sa theory ni Abraham Maslow since he put forth his theory in 1943. One of the reasons for that is ang iyang method. Kaya ang iyang method is usually ang iyang method is mainly nag-focus siya sa gamay nga population kag ang population nga ginagamit niya usually are men. So kung probably babae ka, mambal ka nga para sa ako niya daw mas taas-taas ang social needs, ang need bala nga ma-meet nga inang may upod ka dira, may friendship ka nga ma-form, may relationships ka nga, may mga meaningful relationships ka nga ma-form. And so, amo ni siya, isa sa mga questions sa sininga theory. Nevertheless, since inang ga-establish siya balaw sang pag-satisfy sang needs ng isa ka person, kwan siya, may mga valid balang points sa theory, na once ang isa ka person ang iyang needs hindi ma-satisfy, hindi gid siya nimo ma-expect nga maging motivated to work para sa isa ka organization. Ang ini nga theory had been largely used kag largely accepted sa mga psychological nga mga sa education kag at the same sa psychological education kag at the same time sa mga sa business world ng ang isa ka needs ang needs ng employee, although wala man gid probably ga follow sa among hierarchy, dapat siya ma-satisfy para ang isa ka employee mangin felt motivated. So this is the Maslow's hierarchy of needs. Ang first is ang physiological needs. Ang second is security needs. After nga ma-satisfy ang physiological kag security needs, dapat ma-satisfy man ang social needs. And then ma-satisfy rin ang esteem needs. And then lastly, mas satisfy dapat ang self-actualization needs ng isa ka person. So, ang Maslow, dapat kung isa ka engineer manager or ga-work ka in order to motivate sang imo nga mga employees, dapat you take these things into consideration. So, muna siya ang Maslow's hierarchy of needs. The next is, this is, by the way, the process of motivation, according man sa aton nga theory. First is my needs, and then i-motivate mo ang isa ka person by satisfying those needs. After those needs are satisfied, i-direct mo siya action or goal-oriented or action or goal-directed behavior, no? Na after nga ma-satisfy siya sa iyang needs, i-direct mo ang iyang actions nga mag-benefit sa company or sa organization. And then, muna siya need satisfaction, ma-satisfy ang iyang needs sa employee, ma-create naman sa mga bag-ong needs, no? Sa hierarchy tublan ni Maslow, after ang physical needs, physiological needs ma-satisfy, ma-create naman siya sa bag-ong needs. So, dapat muna siyang i-take into careful consideration kuno sa isa ka manager para nga ang isa ka person ma-ngin motivated siya to work for the achievement of the goal of the organization. The next theory is what we call the two-factor theory of Herzberg. Herzberg's two-factor theory. This was developed by Frederick Herzberg, indicating that a satisfied employee is motivated from within to work harder and that a dissatisfied employee is not
self-motivated. So sa Herzberg two-factor theory, nakita iya nga sa iya nga pag-study nga ang isa ka person nga motivated, ma-work siya from within, ma-work siya hard from within kung motivated siya. Kag ang isa man ka person nga hindi motivated, ang isa ka person gali nga dissatisfied, hindi siya motivated sa paghimo sang work. No? Daw ang iya nga ang foundation niya na discuss naton sa kay Maslow kay in the first place ang kay Maslow ga pakita sang needs, di ba, nga dapat i-satisfy. Kay Herzberg naman niya, it goes deeper than that, nga ang kay Herzberg hambal nga kung may need siya, i-satisfy mo na. Kay kung hindi siya satisfied, hindi siya mag-work. Hindi ka maka-expect sa iya na mag-work para sa organization. A satisfied employee will work from within. He will be self-motivated. Hindi mo na siya kinahanglan itulod. But a dissatisfied employee will not be self-motivated. So, amo na siyang theory ni Herzberg. Herzberg showed that satisfaction and dissatisfaction at work almost always arose from different factors. That is why gintawag siya naton nga two-factor theory. According to Herzberg, man has two sets of needs. As an animal to avoid pain and as a human being to grow psychologically. So, amo ni kanong basic na needs. Lain to ya kay Maslow nga 5 ka bilog. Iya duwa lang man, to avoid pain and to grow psychologically. May two classes kuno of factors. That is why gitawag tani siya nga two-factor theory. The first is what we call satisfiers or motivation factors. Kag ang ikaduha is dissatisfiers or hygiene factors. So, ambal ni Herzberg, ang isa ka engineer manager must be on the lookout for these. Ang mga satisfiers na dapat i-provide ya, kag ang mga dissatisfiers na dapat i-avoid ya by all means. So, ang mga hambalya, satisfied employees mention the following factors responsible for job satisfaction. So, gin-interview ya ang mga satisfied na employee. Ano ang mga para sa ila na nag-motivate sa ilang work na satisfied sila? Ang first kuno achievement, these are the list: achievement, recognition, work itself, responsibility, advancement, and growth. So, sa two-factor theory ni Herzberg, hambal ni Herzberg, ang ini nga mga factors dapat i-maximize ni siya sa isa ka organization. Kay since amo ni ang hatag satisfaction sa mga employees, and a satisfied employee will work from within, will be motivated to work from within, dapat i-provide ni siya sa company. Dapat may sense of achievement ang mga employees, dapat i-recognize sila sa ilang work, dapat ang work itself mag-motivate sa ila, hindi mangin hindrance, dapat ang work hindi nang sulit-sulit nga daw madulaan sila motivation, dapat isi to it nga ang responsibility nila, kaya lang nila nga i-carry out, kung kinanglan nila supervision, providean, kung kinanglan nila support, providean para ma-carry out nila ilang responsibility, kag dapat may advancement, kag growth sa ila as employees. Kag at the same time, kung amo ni siyang i-maximize ng mga factors, may mga factors man nga dapat i-minimize. What are those? Herzberg call them dissatisfiers or hygiene factors. So, gin-interview yan naman ang mga dissatisfied employees, and they have mentioned the following factors as responsible for job dissatisfaction: company policy and administration, laway nga mga policies, hindi namin nga pag-administer, pigaw nga supervision, gamay nga salary, ang relationship with supervisor, strenuous, ang security nila sa job, ng low ang security. So, dapat hambal ni Herzberg, kung i-maximize ta ang mga satisfiers, i-minimize ta ang mga dissatisfiers sa isa ka company. Kag, kung natawon ta, may point naman ang theory ni Herzberg. So, hambal ni Herzberg, kumbaga, may ara ta sang number system, positive kag negative, ara sa babaw kag ara sa dalom.
ang isa ka person nga so level of satisfaction ni siya. So depende kung no hambal ni Herzberg kung diin ang level of satisfaction sa isa ka employee, amo man na siya ka motivated to do the work. No? So kung diin siya nga kung diin siya di nga level, amo na siya ka motivated to do the work. So level of satisfaction equates to level of motivation. Ang ara sa 0, level of no satisfaction and no dissatisfaction. Hambal ni Herzberg, kung ari diri ko ng isa ka employee, wala siya motivation to work hard, pero hindi man siya motivated na to work. But silingon, ma-work siya, pero at the same time, hindi man siya mag-work hard. Kaya in the first place, wala man siya sa taas-taas nga, wala kulang ang levels ng iyang satisfaction. So kung awardan mo siya, providean mo siya sa mga satisfiers, i-satisfy mo to ang mga conditions to, ang mga factors to, nang tagaan mo siya sa mga awards, tagaan mo siya sa mga tanan nga kinanglanon niya in order for him to be able to perform well, i-fit mo ang iyang work sa iya, mataas ang iyang level of satisfaction, kag samtang gataas ang iyang level of satisfaction, mas mangin motivated siya to work harder. So, amo ni siya. Pero kung ganubo ang iyang level of satisfaction, hindi mo siya ma-expect nga ma-work hard siya. Ma-work siya kung may gabantay lang probably, pero kung wala may gabantay sa iya, hindi mo siya ma-expect nga himuon niya gid ang iyang work kung hindi siya kuno satisfied. So, amo ni siya ang Herzberg two-factor theory. The next theory is expectancy theory. So, we have already discussed Maslow's hierarchy of needs theory, Herzberg's two-factor theory. The next is expectancy theory. This theory states that this is a motivation model based on the assumption that an individual will work depending on his perception of the probability of his expectations to happen. So, ang iniya nga theory ga look forward sa mga gina-expect sa isa ka employee nga matabo, kag based sa sila nga expectation, dira ang amo nang ga-determine kung motivated siya sa pag-work or hindi. The theory possess the idea that motivation is determined by expectancies and balances. So, ang motivation gina-determines ang expectancies kag balances. Ano ni siya ang expectancy kag balance? An expectancy is a belief about the likelihood or probability that a particular behavioral act will lead to a particular outcome. So, ano ang expectancy? So, kung gapatik ang isa ka person nga once nga matapos siya iyang work, may reward siya. Once nga matapos siya ang iyang work, may ma-increase ang iyang salary or may mga i-expect siya nga things nga matabo. At kung ina nga mga things nga i-expect siya positive, no, ma-motivate na sa iya sa paghimo sa iyang work well. Kung ma-expect siya nga bisan matapos siya pang obrado, akigan man siya gyapon or hindi man siya pag-appreciate, so based na siya sa expectations siya, hindi siya mangin amo na ka-motivated to work. Balance is the value an individual places on the expected outcomes or rewards. So kisa may mga positive balances ta, may mga negative balances. So the value an individual places on the expected outcomes or rewards. So amo na siyang ginatawag naton nga balance. May gina-expect siya, ano ang value sina? So, for example, kung ang gina-expect niya taas-taas na positive, mangin taas man ang iyang motivation to do the work. Pero may mga may mga negative man siyang expectation, negative balance. So, mabuhin na siya sa iyang motivation to do his work. Expectancy theory assumptions. A combination of forces within the individual and in the environment determines behavior. So, hindi lang siya isa ka force, kundi damo
amo na siyang gintawag siya nga valence, no? Amo nang valences, may positive, may negative. Kag sa mga positive, may ara nga very high nga positive, may ara man nga lower lang nga positive. Sa negative, amo man may mga very low, may mga very may low, may mga very low man. So for instance, ang isa ka employee be nang once nga ma-accomplish siya nga work, may expectation siya nga dako iya sweldo. So para sa iya very high na siya bibutang nga valence, positive valence. Pero at the same time, mahisa ang iya nga mga peers, mahisa ang mga upodya. So butangan niya na sang value man ang ina nga valence, negative na siya nga valence. Kag mo ni ambal sa sini nga theory, a combination of forces within the individual and in the environment determines behavior. So hambal sa sini nga theory, hindi lang simplistic bala nga model nga may need siya, masatisfy na, maging motivated siya to work. Hindi lang amo na, kundi ang balya, combination kuno of forces usually are in play sa pag-determine how motivated a person is in his behavior. People make decisions about their own behavior and that of organizations. So, maning ikaduwa nga assumption, gaobra sila sa mga decisions about their own behavior and that of organizations, ilan na iya mismo nga decision. People have different types of needs, goals, and desires. Kag people make choices among alternative behaviors based on the extent to which they think a certain behavior will lead to a desired outcome. So, after yung i-consider ang mga positive kag mga negative nga valences, amo na ang ma-determine kuno sa iyang behavior or sa iyang particular action. So, amo ni siyang isa ka model sa expectancy theory kag makita naton nga hindi siya bala doka complicated siya in such a way nga hindi lang need ang look up ginalook forward yang ma-satisfy, kundi damo siya mga gina-expect nga mga things nga mag-interplay to determine his behavior. First niya sa first level compensation, so positive siya. Once na ma-perform niya ang task, ma-result siya sa iyang first level outcome which is compensation. Pero nang samtang gataas ang iyang compensation, no, maobra siya, maging motivated siya to do the work, mas maabot ang second level outcome, probably mataas ang iyang sweldo, ma-promote siya, that he will have the ability to purchase house and lot. Pero at the same time, may negative balance man, nga kung ma-promote siya, may lesser ang time niya nga ma-spend sa iyang family, so negative na siya. Depende sa person kung makita iya, kung di na mas gina-value iya nga ma-purchase ang house and lot at the expense of being with the family, so mangin motivated siya to perform gyapon. Pero hindi amo na kadako ang iyang motivation to perform kung i-compare ta sa dalom nga motivated siya sa damo nga factors nga kag ang mga ang expectations siya, ang mga valences puro positive, like for example self-esteem, masatisfy iya nga self-esteem kag ang esteem of others na ang pagtulok sa iya sang iban be amo na, no? So depende sa kind of person, depende ang mga valences, ang pag-assess siya bala sang expectations sa pag-perform ng isa ka task, inang depende sa pag-assess siya, kag amo nang mag-determine, those things will come into play sa pag-determine sang iyang behavior kung how motivated he or she will be. So amo na sa expectancy theory. Kag ang last nga theory nga i-discuss naton sa sini nga time is goal setting theory. It refers to the process of improving performance with objectives, deadlines, or quality standards. So, improving performance with objectives, deadlines, or quality standard. Meaning, ma-set goal para nga may
tulokon ang isa ka person sa iya nga pag-work, kag ang ina nga goal mangin at the same time motivation para sa iya. So, goal setting theory. Components of goal setting model drawn by Edwin A. Lack are as follows. Goal content, dapat ma-specify ang goal content. Goal contentment, work behavior, kag feedback aspect. I-discuss na niya sila isa-isa. Goal content. To be sufficient in content, goals must be challenging, attainable, specific, and measurable, time-limited, and relevant. SMART. Specific, measurable, attainable, relevant, kag time-based or time-bound. Kay once nga ang imong nga goal, for example, ang goal nga makita sa isa ka person do hindi man ma-attain, hindi siya mangin motivated to work. Kung ang iya nga work, ang iya nga goal yabi no, hindi siya mo naka-specific kag measurable, hindi siya mangin motivated to work kay in the first place. Anyway, hindi man ma-measure kung na-attain niya na nga goal or hindi or wala pa. So dapat ang goal content mas specify dapat kag mas spell out in such a way nga mangin mean siya to motivate the person. Kadua, goal commitment. When individuals or groups are committed to the goals they are supposed to achieve, there is a chance that they will be able to achieve them. So dapat i-increase ang level of goal commitment to the goal na muna inang part ka sang team, kag dapat as part of the team ma-achieve ta ni nga goal. And when that happens, makita yang ma-establish siya yang goal commitment, mangin motivated siya to perform his task kuno. Ang next is work behavior. Goals influence behavior in terms of direction, effort, persistence, and planning. So, na siya. Ang iyang work behavior, ma-influence ang goals nga na-set. In terms of direction, effort, persistence, and planning. Kag ang next is feedback aspects. Of course, ang feedback ka-provide sa individuals ang way of knowing how far they have gone in achieving objectives. Na kung mga means bilang lapit na lang nato ma-achieve ang ato nga goal, bira-birahan ta. So, feedback aspect, no? Or layo pa ta, kinahanglan ta pa mag-work hard para ma-achieve ni. So, feedback aspect. Kagisa, usually sa company, may mga ginabutang na siya nga specific goals, like for example, amo ni dapat ang sales naton or ang mga number of houses nga maubra naton sa isa ka tuig. Once nga ma-achieve ta ni, may reward para sa team, amo na. So, at least no, sa pag-set mo pa lang sang goal, makita sang person nga may i-achieve ko dapat this year. Kag amo ning ako nga i-achieve, amo ni kaklaro. Kag inang daw carrot method nga inang may ara siya lang nga ginatulok pa lang nga price. Kag ang price mismo is ang pag-achieve sang goal and along with it other things as well. Techniques of motivation. Motivation through job design, motivation through rewards, motivation through employee participation, kag other motivation techniques for the diverse workforce. So, na-discuss na nato ang apat to ka theory. This time, ma-discuss ta sa mga techniques of motivation. So, amo ni siya, apat ka bilog, kag i-discuss na ni siya isa-isa. Motivation through job design. Di ba kung ang pag-design sang job, pwede siya nga mag-motivate sa isa ka person. Kung, for example, na nami-engage siya sa sina nga job, hindi ka na magpilit sa iya na nga i-perform ang nga job. Do pares na siya balang isa ka student, kung namian siya sa isa ka subject, hindi mo na siya kinanglan niya piliton pa nga magtuon sa sina nga subject, kay namian na siya nga daan. So, defined as specifying the tasks that constitute a job for an individual or a group. In motivating through the use of job design, two approaches may be used: fitting people to jobs or fitting jobs to people. May different kinds of people, may different kinds of job man. Hambal sa motivation through job design, once nga ma-fit mo ang right job sa right nga person, sa right nga people,
ang ina nga daw kumbaga daw smooth lang siya balaw nga inang ma-achieve na siya nga job kag ang person mangin happy sa pag-achieve sang sina nga job. So either i-fit ta ang people to job para ma-achieve na or i-fit ta ang job to people, no? We fit people to job or we fit job to people. So fitting people to jobs. Routine and repetitive tasks make workers suffer from chronic dissatisfaction. To avoid this, the following remedies may be adopted. Kung sulit-sulit bala ang obra, kag routinary, nang ang isa ka person, matakaan siya, kag do ka natural lang man. So, ano ang solusyon? So, these are the solutions. Number 1, realistic job previews, where management provides honest explanations of what a job actually entails. Kaya base pag kadto dira, at least na warningan mo na siya nga daan or nahambalan mo na siya, kabalo na siya kung anong i-expect ya. Lain niya nga pag abot ya da, lain gali ang iya nga gina-expect, lain man ang iya nga tutuod nga obrahon. So in the first place, wala mo siya na fit para sa job, kag amo na inang mangin dissatisfied siya nga employee sa sugod pa lang. The other one is job rotation, where people are moved periodically from one specialized job to another. Kaya mo na siya gani nga ang isa ka person pwede siya nga matakaan na baladayon sa iyang work kung sulit-sulit. So one solution is to rotate people, do the different tasks, no, para nga inang mailar naman sila nga bag-o kag mangin motivated sila tungod kay hindi sulit-sulit ang ilang work. Limited exposure, where a worker's exposure apostrophe S to a highly fragmented and tedious job is limited. So kung budlay ang isa ka task, ang exposure ya limited lang sa sina nga task. Pwede siya nga ipasalo naman din sa iban, hindi ba lang ang pinaka mga tedious na task siya lang pirmi ang gaobra. Another one is fitting jobs to people. That was fitting people to jobs. This one is fitting jobs to people. Instead of changing the person, like job rotation, management may consider changing the job. Job enlargement, where 2 or more specialized tasks in a workflow sequence is combined into a single job. So, idakoon ang iyang work. Kung matakaan na siya sa sinang work, dugang-dugangan. Job enlargement. Job enrichment, where efforts are made to make jobs more interesting, challenging, and rewarding. So, enrich ang job nga, kind of job nga, iya nga ginaobra. The second is motivation through rewards. Ato siya, motivation through job design. Kadua, through rewards. Rewards consist of material and psychological benefits to employees for performing the task in the workplace. Properly administered reward system can improve job performance and satisfaction. So, ang motivation through rewards, isa gini sa mga gina-employ sa mga organization to keep their employees and to keep them motivated. Tagaan sang reward, providean sang reward. Because as humans, we are wired, I believe, na mag-work for rewards. No? Ang isa ka employee na wala man siya kwaon sa company, hindi siya mag-work hard for that company. Pero kung may kwaon siya, kabalo siya nga may kwaon siya, he will be motivated because of that reward. It may be classified into 2 categories. Number 1, extrinsic, those which refer to payoffs granted to the individual by another party. Magambal extrinsic, sagwa sang person, like payoffs bayaran siya, so sagwa na sang person. Ikadua, intrinsic, those which are internally experienced payoffs which are self-granted. For example, ang satisfaction niya nga natapos siya ang work, na intrinsic na siya nga reward. Management of extrinsic rewards, it must satisfy individual needs. The employees must believe effort will lead to reward.
So dapat ma-instill sa employee na once na may effort siya, ma-lead na siya sa reward. Rewards must be equitable, kag rewards must be linked to performance. So, amo ni siyang pag-manage ng extrinsic rewards. Kung hindi ni siya ma-manage, no, inang pwede nga gina-rewardan mo isa ka employee pero wala siya kabalo nga gin-rewardan mo siya. So, hindi siya mangin motivated sa iyang work. In the first place, wala iya man na link nga ang reward niya na gali tungod kay nag-perform siya sa amo to nga time. Nag-perform siya well sa amo to nga time. No? So, amo ni siya nga may mga productivity bonuses ta. No, once ma-achieve ang goal, may mga bonus. Once nga may mga ma-save nga mga resources, may mga bonuses. So, rewards, no? Kay damo sa mga companies na grabe ka-lavish ang pag-provide nila sa rewards sa ilang mga employees. Tungod kay kabalo sila nga once nga ang isa ka employee motivated, sobra pa ang balik sa company. So, nakita ta, di ba, mga workplaces ng mga Google, workplaces ng Apple, na may mga buffet meals, may mga damo sa mga recreation facilities. Grabe nga gasto, no? Pero they do it because they know that once their employees are motivated, the return to the company will be more than what they shell out for these rewards. Type of benefit, for example, na gina-provide sa mga companies, monthly pay. It depends on qualifications of employee. 13th month pay given at mid-year or sometimes end of the year. May ara pa sa 14th month pay given at year end. Housing allowance, sick leave benefits, kag sa aton nga law once nga ang isa ka person permanent dapat 15 days na siya with pay minimum. Vacation leave benefits 15 days a year with pay. Pension plan given to permanent employees. Paid vacation trip given to employees with outstanding performance. Health insurance given to permanent employees. Accident insurance given to permanent employees. So amo to siya mga rewards. Motivation through employee participation. Ang participation sa employee dapat mangin clear sa iya balahaw nga nang hindi lang siya person sa company or sa kumbaga daw pawn lang siya or kumbaga daw hindi iya bala ma-feel nga gingamit lang siya sa company, may participation din siya bala sa company. Hindi lang nga ginapaobra siya para nga ma-achieve ang goals ng company na daw nang wala siya bala sang participation balaw sa overall na mga things na nang ginaobra man kisa sa mga top level management. The specific activities identified where employees may participate are as follows: setting goals, making decisions, solving problems, designing and implementing organizational changes. So hambal sa sininga point nga dapat ang isa ka employee matagaan mo siya sang participation sa pag-set sang goals ng company nga daw ma-feel lang nga party siya sang company, mag-obra sa mga decisions. May mga times na ang decision making ibilin sa iya, may mga types ng decisions nga pwede nga siya na makaobra. Solving, usually sa organization may ginatawag na nga branch decision, leaf decision, trunk decision. Ang trunk decision usually ginaobra na siya sa mga top level management. May mga branch decisions na ginabilin sa mga lower level management. Tapos may mga decisions, may mga leaf decisions na hindi na bala nga ang isa bala ka ma-delegate siya bala sa isa ka employee nga inang maubraya nga nang hindi na siya kinanglan nga i-supervise pa dira, no, nga may sense siya bala nga sa sini nga company hindi lang ko sulugoon kay ga-involve ko ya sa decision making. Solving problems, no, may ara siya participation sa pag-solve ng problem nga ma-feel bala nga may worth man siya sa sina nga company, hindi lang siya bala nga
gaobra lang sang kung ano nga ulubrahon ginapaobra da siya kundi may part siya sa pag-solve sa mga problema sa kumpanya. Designing and implementing organizational changes. The more popular approaches to participation includes the following: quality control circles and self-managed teams. Anong quality control circles or QCC? A method of direct employee participation. The objective of the QCC, quality control circle, is to increase productivity and quality of the output. The circle consists of a group of 3 to 10 employees, usually doing related work, who meet at regular intervals to identify problems and discuss solutions. The circle forwards its recommendations to management. Like for example, ma-meet ang foreman, ma-meet siya sa representative base ang sang sang head sang company to kag may mga representative man sa mga carpenters mismo, sa mga ng workers mismo. Tapos ma-discuss sila sa mga ways na man-improve ang company. Tapos ma-draft sila sa ilang recommendation kag ano na nila, i-recommend na nila sa management. Tapos for decision making sa management. So ang persons nga ara sa dalom, like ang mga foreman may ara bala sila sang sense nga naka-participate bala sila sa decision making sang company because in the first place ang mga gin-implement na decision sang mga top management level halin sa ila mismo. So it would give them a level sense of satisfaction. The other one is self-managed teams. Sa self-managed teams, when workers have reached a certain degree of discipline, they may be ripe for forming self-managed teams. Also known as autonomous work groups or high-performance teams, self-managed teams take on traditional managerial tasks as part of their normal work routine. So, once nga proven na sila nga daw masaligan bala ang mga certain teams, pwede sila yung tagaan sang ilang level of autonomy. Na hindi na sila sige i-check dira kung okay ang ilang work, sige pa sila pa-submit sa mga nga mga reports kay nakita nga since okay ang ilang performance, pwede sila bayaan. In that sense, mayara sila sang autonomy, mayara sila sang may mga decision making nga mabilin sa ila tungod kay nang masaligan na sila, hindi na kinahanglan nga every now and then masubmit sila sa mga nang ipa-approve. Self-managed teams, mahatag siya sang level of satisfaction sa ila na kami diya wala na kami ginasige pabantayan ng may sense of satisfaction nga ginasaligan sila sang ilang boss kag may degree of autonomy sila, may degree of decision making sila nga para sa ila, nga nahatag para sa ila. And so na siya. Other motivation techniques are as follows. Flexible work schedules. Kasi ginatawag ta siya nga flexi time. Na lang masulod ka lang sa imong work pag gusto ka kung anong oras. Basta ma-comply mo lang kung ano ang mga gina-require sa imo. Family support services. And while you are working, ginasuportahan sa company ang imong family sabbaticals. Flexible work schedules, there is an arrangement called flex time, allows employees to determine their own arrival and departure times within specified limits. Pwede siya nga, basta makompleto mo lang ang 8 hours, pag gusto ka kung ano ka oras maobra, or pwede man nga, basta maobra mo lang yung mga work, no need na magkadto ka sa company, work from home, or na basta ma-comply mo lang mga gina-require sa imo. Flex time, flex schedule. Family support services, employees are oftentimes burdened by family obligations like caring for children. And so, sa family support services, gina-provide and support ang family sang employee. So, while you are achieving the goals and objectives of the company will help you with taking care of your
family burdens and obligations. And sabbaticals. A sabbatical leave is one given to an employee after a certain number of years of service. Like for example, may mga companies nga after maka-work ang ilang employees, let's say 20 years, tagaan tunga sa tuig nga nang free lang siya, may sweldo siya, tapos pag gusto siya sang kung ano na niya nga obrahon, hindi siya mag-report sa company, paid for half a year. Or kung maka-reach siya sang 30 years nga nag-work siya sa company, tagaan siya sang 1 year nga off, paid na siya. Pag gusto siya kung anong obrahon niya, hindi siya kinahanglan bala nga magbalik-balik sa company to work, wala siya work may ginaobra. Kumbaga leave gid siya, sabbatical leave nga nang gina-provide sang company after nga ang isa ka employee mag-render sang certain number of years of service. So that's all for our motivation as an engineering management function. So thank you and God bless.